mga natatakot sumakay sa Ferris wheel? Si Presi, buong tapang na nilabanan ang kanyang pangamba. Ito ang unang beses na sumakay siya ng Ferris wheel, kaya syempre, binidyohan niya. Pero makalipas lang ang ilang minuto. Ito na ang sunod na kuha ng mga tao sa peryahang ito sa Lallo, sa Cagayan. Si Presi, pinagkukumpulan na ng mga namamasyal. Aksidente kasi siyang nalaglag sa Ferris wheel. At ang kanyang pinagbagsakan, nasa 10 feet ang taas mula sa lupa. Mamgit bigla nagkasya aji pagtugtugan mit. Naikuyason. Napan ko kinitaso na, nakaidap. Iniisip ko na lang talaga, wala na talaga. Sa Ferris wheel, final destination is real? Buhay pa ba? Ang dami ng pangarap ng anak ko, wag mo naman ipagkait sa kanya, pagbigyan mo naman. Ang pakay lang naman daw ng dalaga sa Cagayan, mag-joyride sa Ferris wheel. Pero bakit siya nahulog? 18 anyos na si Presi, panganay ng OFW na si Florentina na saktong nakabakasyon sa Cagayan. Para masulit ang natitirang araw ng kanyang bakasyon, nagkayayaan daw silang mag-anak na pumunta sa perya. Pero pagdating daw nila roon, Nagkahiwalay kami. Yung mga anak ko, grade 2 at grade 5, isinikay ko sila sa Jera Giraffe. Si Presilyn at saka yung pinsan niya na si Katniss, sumakay sila sa Ferris wheel. Excited nakidi agsa kay ma'am. Agkarkaryanak kasi maganda. nakapag-record pa nga raw ang magpinsan ng video. Pero hindi pa man daw tuluyang nakakaandar ang Chubibo. Manggit bigla nagkasya aji pagtugtugan mit. Sabi ba gano'n na, oy, naikuyason. Hawakan ko po sana, pero gumanon yung Ferris wheel. Tapos nahulog na siya. Aji, pag-igalan mi doon, gaji ko tapos nagigim na kasya yung ma'am. Kinakabahan na po ako doon. Napan ko kinitaso na, nakaidap. Kala ko po nun, patay na siya. Umalis po ako, hinahanap-hanap po yung mama niya. Si Florentina, pinuntahan ng Ferris wheel kung saan nahulog si Presi. Pero Hindi ko na nakita dyan. na-rescue na raw pala si Presi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Wala siyang malay. Upang travel, bumababa po yung oxygen level at pulse rate ng pasyente. Kaya dali-dali po kaming pumunta ng ospital. Iniisip ko na lang talaga, wala na talaga kasi Ferris wheel nga eh. Kasi iniisip ko yung mga bakal-bakal ko. Na ano ko sa kalooban ko, parang mawawala na po yung anak ko sa akin. Masakit sa loob po. Sa ospital, naabutan na ni Florentina ang nanghihina pa niyang anak. Nak, sabi kong ganun. Ma, naalala mo ako, kilala mo ako. Ganun siya, tumango siya. Nagtamo si Presi ng 5 fractures sa rib cage at na-dislocate din ang kanyang balikat. Pero ligtas na raw ito sa tiyak na kapahamakan. Makapagnakan? Conscious kamit din niya. Pasalamat ko sa Panginoon, sa labas siya nahulog. Doon ko na lang na ano yung saya ko na yung anak ko hindi siya coma. Gayunman, kinailangan niyang sumailalim sa ilang tests. Para makita kung ano yung mga internal injuries ng ating patient. Doon po nakita na on the left side, rib number 2, 3, 4, 5, and 6 po yung may mga fractures. Maswerte yung patient kasi ang injuries niya, rib fracture lang. Mag-heal siya on its own without any intervention or any operation. Nitong Miyerkules, si Presi na-discharge na at nagpapagaling na ngayon sa kanilang bahay. Hindi niya raw lubos akalain na gano'n ang mangyayari, lalo't first time niya ngang sumakay ng Ferris wheel. Okay naman po siya nung una. 2 beses na po kami naikot. Pangatlo po, doon kami nag-stop. Dumuyan po siya, tapos tumaob po siya. Nadulas yung pinsan ko, so hinatak ko siya. Sakto na pahawak po ako nun sa hahawakan po. Natanggal yung lock, so natulog na po ako.
Pero sa sinapit ni Presi, meron bang pananagutan ang pamunuan ng perya? Ang may-ari nito, nagpaunlak ng interview. Gate niya, wala raw problema sa lock ng kanilang Ferris wheel. Inalo daw nga ma-check up dito, ma'am. Kada sakbay nga gupari digiti rides, ma-check up ko amin digiti operator. Hindi po siya matatanggal, ma'am, kasi yung pinaka ng lock niya, ma'am, nasa labas. Pag lumalabas yung kami nila, pinapapasok namin. At kaya raw tumaob ito ay dahil mali raw ang pagkakaupo ni na Presi at Katniss. Dapat agsagir nakakastudyo nga talaga eh. Hanggang mabalin DJ nakakastudi. Agtumba dito, tugaw dito, Ferris wheel. Bago da nga lumugan, DJ helper, DJ operator, ibaga na nga ako, agsangir da. Hindi lang naman po kami yung hindi nakasandal. Marami po yung dumudungaw na sumisigaw. Maging masuri tayo dito sa ating mga rides na sasakyan. While you're inside the gondola, just keep your hands and feet inside. Don't attempt to stand until this ride has come or fully stopped. Paigtingin natin yung pag-inspect po natin, hindi na kami magpapakuan ng peryahan kung wala silang safety officer. Huwag po kayong matakot na sumakay ng mga ride natin. Tinetesting po namin yan. Yung mga bagong ride natin ngayon, na lahat dyan, may mga safety belt na po yan. Sinagot naman daw ng pamunuan ng perya ang hospital bills ni Presi. Nagpaabot na rin daw ng tulong ang DSWD. Nagbigay kami ng 10,000 pesos. Sinabihan namin po, ma'am, yung mother na in case na meron pa siyang kailangan, ready lang ang LGU lalo na tumulong. Samantala, dahil sa nangyari, si Florentina ipinagpaliban ng pagbalik ng Qatar. Hindi ko kailangan ng pera. Mas mahalaga sa akin ang anak ko, kaya kinansel ko po. Kasi gusto ko makita ko muna makarecover yung anak ko. Parang ako lang din ang nagtulak sa kanila yung pagka-disgrasya. Sabi naman ng anak ko, wala ka namang kasalanan doon. Bakit? Kung alam mo lang din na madidisgrasya ako, payagan mo kaya ako. Gusto ko sila na ma-enjoy nila din yung 2 taon na hindi nila ako nakasama. Sa pag-ikot ng mundo, tinuturuan tayo na maging matapang. Ika nga nila, conquer your fear, YOLO! Pero sa pagharap sa ating mga takot, kailangan ding maging maingat. Dahil baka mapatunayan mo na ang ibig sabihin ng YOLO, you only live once. Ang Talisay mas kilala bilang pangalan ng lugar. Pero puno ito na ang bunga nakakain. Sa punong ito, ipinangalan ng maraming bayan at syudad sa Pilipinas. Sa Batangas at Cebu, ang mga sanga nito tila tumutubo ng pahiga. Scientific name Terminalia catapa o mas kilala bilang puno ng talisay. Pero ang hindi alam ng marami, namumunga rin ito at ang prutas pwedeng kainin. Katunayan, paborito itong papakin ng tiga Hilongos, Leyte na si Arnel. Isinasawsaw niya sa suka at ginagawa pang pulutan. Bata pa lang daw si Arnel, nakahiligan na niyang kumain ng talisay. Dati, nung wala kaming baon, kinakain namin yan sa school namin. Pero ang paborito niya raw talaga, ang crispy roasted talisay. Ang mga nakolekta niyang talisay, hinugasan ng tubig dagat. At dahil matigas na raw ang balat nito, isa-isa niyang binasag gamit ang kutsilyo para makuha ang laman. Ang mga nakolektang laman, isinalang niya sa kawali at saka tinimplahan ng asin at chili flakes. 3 to 5 minutes, pwede na to. Tikman ko na ha. Rap. Kasing lasa rin siya ng almond. Malaking tulong para pababa ang low density lipoprotein or bad cholesterol. Yung traditional uses, sa mga bata, binibigyan sila ng decoction. Kinukuha yung juice ng mga dahon. Or meron ding dysentery, gonorrhea, leprosy, migraine, cough, cold, fever, lahat na ng sakit. Yung talisay ginagamit.
Kasi nga, yung beech forest, yun ang butika noong unang panahon. Pagpapangalan sa mga puno at halaman, ay makita natin kung gaano kayaman yung pook na iyon. Hindi tayo humihiwalay sa pagyakap sa kalikasan. Pagpapangalan sa mga puno at halaman, ay makita natin kung gaano kayaman yung pook na iyon. Hindi tayo humihiwalay sa pagyakap sa kalikasan. Humanda naman na kayong mga sim sa prutas na ito na in season ngayon. Scientific name, Sandoricum coetjape. Binabalatan pa lang, mapapangiwi ka na. Asin! Asin at bagoong nga dyan, santol. 60 per kilo. Bangkok. Mas matamis yan kaysa native. Si Josie, para masiguradong makakakain siya ng santol, kahit hindi na napapanahon, iniimbak niya o ibinuburo. Ito ang native na santol. Ito magandang iburo, hindi nagbabrown ang balat. Halos 20 years na akong nagbuburo ng santol. Ang first step ito, tatalupan ng santol. Ang mga binalatan niyang santol, ibinabad sa brine solution o tubig na may asin. Ito, santol kong tinalupan, nilalagay ko na sa aking drum na iimbakan na aabot ito ng ilang buwan. Tapos, aayusan ko ng takip para ito ay hindi mapasukan ng insekto. Nilalagyan namin ng date at nang alam yung uunahing gawing buro. Sunod natin, kukuha tayo sa naimbak na nakaburo na sa asin para hugasan at aasukalin na natin para paninda ko na. Sunod niyang paghihiwalayin ang balat at buto. Ang banakal o laman, nililinisan niya ng 6 na beses. Sa unang hugas ay malabo yung sabaw. Pagka luminaw ang sabaw nito, ang tubig, pwede na natin lagyan ng asukal. Ito ang titimplahan niya ng asukal at tatakalin sa mga lalagyan ang isang garapon na ibibenta niya ng 150 pesos. Pagkatapos mo kumain, pwede mo siyang dessert. May pitik na parang uminom ng alak. Tumatagal lang namin santol ng 6 months to 8 months. Ang mga nakolekta naman niyang banakal, ginagawa niyang minatamisang santol. $150 ang isang jar. Parang sampalok, wala siguro ng tamis. Ang puhunan ni Jocelyn nung simulan niya ang negosyong ito, 1,000 pesos lang. Pero kanya itong napalago. Ngayon, kumikita na ng 15 to 20,000 pesos kada buwan. Nakapagpatapos din naman kami ng pag-aaral. Pundar din namin na rin mga pinagbahay ng aking anak. Dahil naman sa mga tusok-tusok nito sa balat, maraming nag-aakala na ito'y langka. Pero ang amoy nito, at kapag tinikman ang malambot nitong laman, lasa raw marang. Ang kalainan lang niya kay smooth, kunan kasi siya kanang humok. Sirit na ba kayo kung ano ang 3-in-1 fruit na ito? Dili ba sir bay? Wala ko kakuha nga prutas sir. Ang tawag dito, sempudak. Scientific name, Artocarpus integer. Sa farm na ito sa Bukidnon, ang mga puno ng sempudak na matyagang pinayabong ni Jong. Ganito po ang season ng sempidak. Talagang napakadami magbunga. Ito ngayon ay siguro mahigit 200 plus ito. Nasa 3 to 6 kilos ang bigat. Nag-change na yung kulay niya patungo doon sa parang light yellow. At yung mga parang tusok-tusok niya ay unti-unti nang nawawala. At ang very obvious talaga ay nangangamoy na siya at lumalambot na yung balat niya. Ang pagpitas nito, gaya lang din daw sa langka. Pwede kang gumamit ng kutsilyo o cutter para i-harvest mo yung prutas. Pagkabukas, pwede na agad lantakan. Napakatamis po ng sempidak. Murag marang ang lasa niya, ang kapares niya na baho, murag durian. Ang laman ng sempedak, masarap daw gawing fruit shake.
Mga 30 seconds to 1 minute lang po ang pagbe-blend. Tapos, lagay nyo na yung yelo. Tikiman na! Lamigid siya. Mayo pagkakuha nga prutas. Hindi lang daw ito pang dessert o himagas. Pwede ring pang ulam. Ang hiniwang hilaw na sempedak, iginisa at saka hinaluan ng tubig at gata. Takpan nyo, mga 15 to 20 minutes. Ready to serve ang ginataang sempedak. Gusto na ko sa sudaanon, bahala og kadadlaw. Lami siya. Ako po ay mahilig magtanim ng prutas, kolektor ng endemic fruits at kasama na ho yung mga nasa iba't ibang bansa. Nung minsan siyang bumisita sa Thailand, nadiskubre niya ang sempedak at hindi naman daw siya nahirapang itanim ito sa kanilang lupa sa Bukidnon. Nagsimula si Jong na magtayo ng sariling nursery at nagbenta ng seedlings. Wala tayong fixed price sa Mindanao, pero pag pumunta tayo sa ibang Asian countries, umaabot siya ng mga 200 to 250 per kilo. Kada buwan, kumikita si Jong ng 250,000 pesos. Napakalaking tulong po ng sempedak sa amin. Meron talagang income sa fruit industry basta ma-value adding mo siya at maalagaan mo siyang mabuti. Nakapagbigay rin siya ng maraming trabaho sa kanyang mga kabarangay. Merong kasabihan, the fruit tree will outlive the planter. Sa prutas kasi, one-time investment, lifetime na yung kitaan. Ang negosyo, katulad din ng pagtatanim ng puno. Kapag hands-on at binuhusan ng oras at pagmamahal, uusbong at yayabong. Talagang napakadami magbunga. Sa Bukidnon, may batang 3 taong gulang lang pero sing bigat na ng isang sako ng bigas. Hindi naman daw sa may paborito si Mina, pero kung meron man daw pinakamatimbang sa kanyang mga anak, tanawan na lang siya, tanawan na lang. Yan ay ang kanyang bunso na si Ashley. Si Ashley kasi literal na heavy gut. Kahit 3 taong gulang pa lang, umabot na ng 30 kilos ang timbang. Mabigat pa sa kalahating sako ng bigas. Ang kanyang siksik na mga binti, kumpol-kumpol na mga braso, at putok na pisngi. Pinanggigigilan. Lami kay siya kusion tapos kumuton ba kay tungod sa yang kadako jud. Nung una is nakita na ko. First time ko makakita ng ganun kalaki. Nung nalaman ko yung edad niya, mukhang hindi angkop talaga or hindi sakto sa kanyang timbang. Kaya medyo nag-alalangan ako, medyo nangangamba sa kanyang kalusugan. Pero sa totoo lang daw, si Mina nag-aalala na para sa kanyang anak. Matulog si Ashley, musig hagok. Kung asa siya, mawigda, dito po siya. Magbuli niyo si Ashley! Gaano rin ba kalaki ang mga bata sa inyong pamilya? Baby fats lang ba ito o sintomas ng mas seryosong sakit? Sa liblib na sityong ito ng San Fernando sa Bukidnon, angat na angat si Ashley sa kanyang mga kalaro. Lahi ragid ang panglawas ni Ashley sa ubang bata. Gaya ng ibang mga bata, hilig din daw ni Ashley makipaghabulan. Pero hindi lang mga kalaro ang kanyang hinahabol, pati na ang kanyang hininga. Kung hangakon si Ashley, among ipalingkod sa kanang bangko. Para makapag-recharge, kailangan daw niyang kumain. Ang paborito ni Ashley, fried chicken. Pero hindi raw nila afford na magprito ng manok araw-araw. Ang madalas nga raw nilang ulam, itlog. Oo, Ashley. Ah. Yan.
Nagilak siya kay mga tagitlog. Pirmi rin daw naiinitan. Kaya 2 beses siya kung maligo kada araw. No. At para komportable, ang isinusuot niya, mga damit ng kanyang nanay Mina. Para ramig sinina. Kato yung mga sinina sa unang daan, di na niya magamit. Gisi na. Mauning purol o mauni ang iyang sinina. Nasa 2.8 kilos daw ang timbang ni Ashley nung siya'y ipinanganak. Normal naman daw para sa bagong silang na sanggol. Pero pagtungtong niya ng 3 buwan, nagsimula raw siyang lumobo. Indakol skan din then hangtod dito. Mulawarin, dadakol, mapaarin, magatok din. Kaon ka? Nung siya'y nag5 buwan, ang kanyang cravings, hindi lang daw gatas, kundi magana ng kumain ng kamote at kamoteng kahoy. Katulong mo kaon sa kadlaw. Nagdako na siya kaon o isa ka tuig. Marami man daw ang cute kay Ashley. Si Nina, nababahala. Maliban kasi sa mabilis hingali ng kanyang anak, malakas rin daw itong pumilik. Nabalaka ko kang Ashley nga nagdako. Wala man may kaliwat nga ingana. At hindi lang daw timbang ni Ashley ang pinoproblema nilang mag-asawa, pati ang panganay nilang si Marmar. Kung si Ashley raw kasi sobrang bigat para sa kanyang edad, si Marmar naman nangangayayat. 6 na taong gulang na ito, pero ang kanyang timbang, 15 kilos lang. Luya sa pagkabuntag, dili siya mukaog kuan para mga sudan. Bukod sa kanyang patpating mga braso't binti, hindi rin normal ang laki ng tiyan ni Marmar. Hindi katulad ng nakababatang kapatid niyang si Ashley. Si Marmar, napakapihikan daw sa pagkain. Naiganan ni Marmar pagkaon pero di na mo mahatag sa iya, kaya naglisod ni. Ang amo lang paginabuyan dire sanggi inadlaw na kada mong gusto ta mong paliton, di na mo wala may kapalit. Gustuhin man daw ng mag-asawa na mapakonsulta ang kanilang mga anak. Hindi nila ito magawa. Ang kinikita kasi nilang 200 pesos sa pagtatanim ng mais, kulang na kulang pa sa kanilang pang-araw-araw. Kung wala mong pasanggi, wala may ipalit og bugas. Naglisod ni. Para matulungan ang magkapatid, isinangguni namin sila sa RHU o Rural Health Unit ng San Fernando. Itong Huwebes, binisita sila ng mga kawani ng RHU. Maupya na po. So si Marmar ganina ma'am ug sir, ang iyahang timbang is 15.5 kilograms. Ang iyahang katason 100.8 cm. So base sa iyahang katason ug siyang kabug-aton, normal ran. Pero dito ta nakulang sa iyahang katason. Si Ashley pud ma'am, ang iyahang timbang is 33.3 kilograms no. Ang iyahang katason 91.5 cm. Maralo. Si Marmar, undernourished daw. Ibig sabihin, kulang sa tamang nutrisyon ang kanyang katawan para lumaki siyang malusog. No, si kanya ka kota, hinungdan usahay, no? Pwede kasi yung kakainugan na nadumong makaliwatan. Isa sa mostly probably na pwede mangyari sa bata na stunted or undernourished, prone pa din sila sa infection. Number 2, yung cognitive development nila. Maaari pong mahina sila sa school. Habang si Ashley naman, obese o labis-labis ang timbang para sa kanyang edad at katawan. Hindi rin daw akma ang kanyang height para sa kanyang edad o yung tinatawag na stunted.
Kung hindi po natin maagapan, maaari po yung bata ay magkaroon ng severe infection. Maaari po sila magkaroon ng cardiovascular diseases or sakit sa puso. Maaari po magkaroon ng mga fat deposits ang kanyang mga atay. So magkaroon din po sila ng liver problems kung hindi po maagapan. And risk din po sila na magkakaroon po ng early onset of diabetes. Obesity in children po is significantly linked po to yung condition na tinatawag po natin na obstructive sleep apnea. That can lead po into different complications. Dahil po sa malakas na hilik, nakakadisturbo po yun sa kanyang pagtulog. Bilang tugon sa kanilang mga kondisyon, nagbigay ng gamot at vitamins ang RHU ng San Fernando. Pasalamat ato, Doktor. Dakor jud man pasalamat ko doktor na tabang ta anak ko way so mo kuya. Ang lokal na pamahalaan naman ng San Fernando nagpaabot ng groceries pati na mga damit para kina Marmar at Ashley. Nangako rin sila na magbibigay ng livelihood assistance sa mag-asawa. Ay gusto niya Plano po din ang LGU na bibigyan sila ng mga binhi na itatanim. Dako na yung tabang niya sa mua. Tama lagi ni sa among anak para malipay po niya kami pamilya. Naghanda ng simpleng salo-salo ang LGU ng San Fernando. Nalipay jud mi kay dako nga nakakuan mi dire na kuan makakaon mi ingani. Pasalamat pud mi nga kausami sa among pamilya. Magkaiba man ang kanilang sitwasyon, isa lang ang kanilang problema, ang kakulangan sa tamang pagkain at tamang nutrisyon sa isang bansang saganang-sagana sa likas yaman. Nakalulungkot isipin na maraming bata kung hindi gutom, kulang sa sapat na nutrisyon. Sana mabigyan ng kaukulang pansin ang problema ng malnutrition para hindi na ito mas bumigat o lumobo pa. Hilig daw talaga ng dating beauty queen mula Leyte na si Akini ang dagat. Sa kanyang TikTok videos, pirmi siyang nasa beach. Kung hindi umaaura sa sandbar, umaahon ng naka-swimsuit. At tila naglaro ang tadhana. Dahil nito lang Miyerkules sa Tacloban City, ang inaakalang si Akini iniahon sa karagatan na wala ng buhay. Nakabalot yung mukha ng tela, tapos naka-duct tape, tapos yung kamay at paa nakatali. Hinala nila, sinadya itong lunurin. May nakatali kasi sa katawan nito na sako na may lamang mga pabigat na bato. Pinunduhan man ito Sino ang may gawa nito? Ano ang kanilang motibo? Nag-question ako, ba't nangyari sa'yo yan? Labi nga ba ito ng dating beauty queen ng Leyte na si Akini Aradaza? Suki na raw talaga ng mga Bucon o beauty contest sa kanilang probinsya si Akini, balingkinitan. At Pinay na Pinay ang ganda. Naging Miss Intramural sa Valencia National High School. Kaya ganun na lang siya kung ipagmalaki ng kanyang ina na si Vilma. Marami talagang makapansin niya dahil sa mukha niya maganda. Kalaunan, isinantabi ni Akini ang pagsali sa mga beauty pageant. Nung umibig kay Carmel, tattoo na sa may balakang. Yun yung word na Carmel. Pero ang kanilang pagsasama nauwi sa hiwalayan. Mula noon, mag-isang itinaguyod ni Akini ang kanyang mga anak. Nag-focus siya sa family niya, caregiver kasi siya. Dito lang muna sa lugar namin. Plan sana niya mag-abroad para sa future ng mga anak niya.
Umaga nitong July 31, normal na araw lang daw yon sa 35 anyos na ngayong si Akini. Pupunta lang daw sana siya sa grocery. Nung dukutin sa tapat pa mismo ng kanilang bahay. Siyempre ako natakot, nagulat sa nangyari. Hindi niya inasahan kasi maraming tao, tapos maliwanag kasi umaga pa. Ayon sa ilang saksi, ang mga lalaki na sakay ng itim na kotse, mga armado. Pinors daw yung ate ko, papasok sa sasakyan. Parang nanglaban pa yung kapatid ko. May dalang mataas na baril. Tinutok niya sa mga tao. Kaya yun, hindi talaga na yung mga tao na tumulong. Tapos humarurot papuntang city. Ang nangyari kay Akini, ipinagbigay alam ni Patricia sa kanilang ina na si Vilma na nooy nasa Maynila. Na-shock ako sa nangyari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iyak na iyak ako. Gusto ko na talagang umuwi dito sa Leyte. Habang naghihintay ng resulta ng investigasyon ng pulis, si Patricia wala namang tigil sa paghahanap sa kanyang kapatid. Nitong August 3, naglabas pa sila ng panawagan sa social media. Kahit nasa bahay na ako, hindi ako makatulog, kakaisip ba anong nangyari sa kapatid ko. Iniisip baka tinurture na yun, baka pinatay. Natakot ako, baka balikan kami kasi hindi namin kilala yung gumawa. Kinabukasan August 4, natanggap nila ang isang masamang balita. May nag-post na may nakita dong babae sa Tacloban na nakalutang sa dagat. Ang tinutukoy ni Patricia, ang bangkay na nakitang palutang-lutang sa dagat, sakop ng Barangay 99 sa Tacloban City. Ang nakadiskubre nito, ang mangingisdang si Elorde. Nagsabi sa akin na mayroong patay doon. Pinuntahan namin hanggang tumambad sa harap nila ang bangkay ng babaeng hubot-hubad. Higot man. Nakita nila ang kalunos-lunos na sitwasyon ng babae. Ang mukha nito nakabalot ng tela at duct tape. May tali rin daw sa liig. Buhangin ba nga linagay sa sako ang pabigat niya, pero yung isa, lumutang yung isa, lumunod. Umangat siya sa taas at nakikita namin. Agad nila itong ipinagbigay alam sa Police Station 2 sa Tacloban City. Kami po ay agad na pumunta doon sa lugar upang i-validate yung nasabing report. Wala talagang pagkakakilanlan maliban na lamang doon sa mga tattoo sa kanyang katawan. Kinutuban ang mga pulis na baka ang lumutang na bangkay may kaugnayan sa kaso ng dinukot na babae sa Ormoc na una nang ipinanawagan sa social media, si Akini Aradaza. Nag-coordinate po sa amin yung Police Station 2 ng Ormoc City Police Office kasi may na-report din po sa kanila na allegedly may kinidnap na babae. At first, hindi pa ako na-convince talaga na yun yung kapatid ko kasi yung description kasi 16 to 20 years old. Nung una, tila hindi rin daw tugma ang tattoo ng kanyang kapatid sa inilarawan ng mga pulis. Tribal. Alam ko may tattoo yung kapatid ko sa right side dito. Dreamcatcher. Hanggang sa muli raw silang tinawagan ng mga sumuri sa labi nito. May isa pa kasi silang tattoo na nakita sa biktima. Doon po nag-match yung tattoo na nakita doon sa katawan ng biktima. Pagkasabi ng pulis sa akin na may tattoo na Carmel, 80% pa lang naman na confirms. Nag-decide ako na magpunta na lang kami doon ng Tacloban. Pagkadating namin doon, may pinakita silang mga picture. Nanginig pa nga ako. Nakita ko yung yung tattoo talaga niya nga Carmel. Parang doon na-confirm ko na siya. Parang hindi tao yung ginanyan nila. Yung kapatid ko, maputi yun. Maganda yung katawan, matangos ang ilong. Pagkakita ko sa bangkay, ibang-iba talaga siya. Nag-question ako, ba't nangyari sa'yo yan? Dahil nasa advanced state of decomposition na ang labi, hindi na raw nila ito nagawang paglamayan. Agad nang inilibing. Kakaawa yung mga anak. 3 maliliit pa, umaasa kay Akini. Yung pinakamasakit is hindi na talaga siya mababalik. Hindi ko kaya anak ko makita ng ganyang situation. Mas nauna pa ang anak ko kaysa akin. Nanghihina talaga ako. Kaso lang nakita ko yung mga anak niya. Yan ang nagpaano sa akin. Nagpatibay. Kita ko yung mumukha ng anak niya.
Pero ang tanong ngayon, kung kumpirmadong si Aquini ito, sino ang gumawa nito sa kanya? Ano ang motibo? Baka may crime of passion, ganon. Tinitingnan po din natin lahat yan. Kung titignan lang ba, status ng buhay namin. Ordinaryong tao lang naman kami, hindi naman kami mayaman. Kaya wala talaga akong idea. Like, question mark siya sa akin ba nga. Samantala, nitong Huwebes, lumabas na ang isinagawang autopsy sa mga labi. Nakita po doon na yung cause of death niya is a gunshot wound from the back portion of her head. Sa other body parts, sa katawan mismo ng biktima, hindi kasi siya ma-distinguish if the injuries is nakuha during death or nakuha niya to dahil nasa decomposition stage na nga po siya. Kakasuhan namin yan ng kidnapping. Kung ma-identify po, kakasuhan po natin yan ng murder po. Non-bailable po yun siya. Para naman po sa mga possible eyewitnesses po sa kasong ito, wala naman po tayong dapat ikatakot dahil meron po tayo batas natin na pwede pong mag-protect sa kanila. Siyempre, pag makita mo yung sitwasyon, nakakaawa, maranasan ng isang babae yung karumal-dumal na pagpatay. Balot ng katahimikan ngayon ang bahay ni na Aquini dito sa Barangay Valencia sa Ormoc City. Ang tanging naiwan ang kanyang uniforme sa pagiging caregiver at ilang mga personal niyang gamit. Ito ang paborito niya kasi mahilig yun mag-workout. Sa pagkawala ni Aquini, may malaking puwang siyang iniwan at mapupunan lang ito kung ang mga pilit na inilulubog at ibinabaon na ebidensya lulutang para sa hinahangad nilang katarungan. Aquini, tulungan mo kami na mabigyan ka ng hustisya yung pagkamatay mo. Kasi yung ginawa sa'yo, hindi mo yun deserve. Aquini, anak, huwag narinig mo lang ako. Huwag alam mo lang, Ken. Mahal ka na ako, Ken. Nga anak ka. Ang pwede lang yun ibalik ang tanan at Kenny. Ang pwede lang yun ibalik. Huwag mariwain lang at Kenny. Ang tawag sa beach na ito dito sa bayan ng San Felipe, Zambales, liw-liwa. Salitang Ilocano na ang ibig sabihin, aliw o kasiyahan. Pero papaano pa kaya ito ngayon? Ngayong ang mga bahay at mga resort na narito, nilalamon na ng dagat. Sa baybayin ng San Felipe, Zambales, matatagpuan ang katahimikan. Dito, ang mga buhangin ay kulay abo, iniluwa ng Mount Pinatubo. Makikita rin dito ang nagtatayugang mga hilera ng puno ng agoho. Habang ang tunog ng alon may dalang kapayapaan. Pero, may sigalot sa paraiso ngayon. Ang industriya ng turismo na pilit itinapayo ng mga residente rito, parang kastilyong buhangin na gumuho. Ang mga nakatindig kasi ritong istruktura nasira. Ang mga kabahayan, kalsada at naggagandahang mga resort, unti-unting nilalamon ng dagat. Malayo po sa dagat dati to. Tingnan niyo po kayo nangyari, oh. Ito po ang aming coastal road na nasira. Ayan po yung bahay namin sa harapan. Paano po maglalaro ang mga bata dito sa amin? Ang kanilang kapayapaan nauwi ngayon sa kaguluhan at ang itinuturo nilang punot dulo ng pagkawasak ng kanilang lugar, ang malawakang sand dredging sa probinsya o yung paghuhukay ng buhangin mula sa ilalim ng ilog at dagat. Sobrang ingay. 15, 14 na piraso. Gumagana yan araw-araw.
Ang mga buhangin na nakukuha mula sa dredging ay kadalasang ginagamit sa mga proyekto ng reclamation. Yung mga dredging na mga barko, gaano sila kadalas nagde-dredge? 24 hours yun, ma'am. Walang tigil? Walang tigil yun. Saan sila kumukuha ng buhangin? Dito, Saan ma'am, ayan. parte? Dito po sa tapat namin. Kinuha nila lahat yan. Ang tanong ngayon ng mga residente, kung proyekto ito ng gobyerno, bakit sila naaagrabyado? Grabe pollution itong ginagawa nyo. Patigil mo na to! Hindi pwede itong ginagawa nila! Sino ang tunay na nakikinabang dito? Kung tuloy-tuloy ang dredging dito, malulusaw kami. Nitong Huwebes, bumiyahe ako patungong San Felipe, Zambales para imbestigahan ang mainit na issue sa kanilang lugar. Mga puno ng agoho na sa litrato parang pine trees, buhangin, dagat, napaka-instagrammable na lugar. Noon yon, dahil ngayon, winasak ng kalikasan. At ayon sa mga taga rito, ng sand dredging sa kanilang ilog, pati na hanggang sa kanilang laot. Ang sumalubong sa akin, mga natumbang puno ng agoho at mga bahay at gusali na kung hindi man lumubog, dinabandona na. Solid structure, sementado, wala. Walang panama sa dagat. Banyo siguro ito dati. Ay, nakakatakot lang kasi may mga bakal-bakal na umuusli, oh. Ito, kwarto. Kasi may kama, may hanger. Wala, tira-tira na lang yung mga naiwan. Kabilang sa mga nasira ang resort na ito na pagmamay-ari ni Ellie na tuluyang nawasak sa nagdaang mga sama ng panahon. Ellie, ikwento mo nga anong naging epekto nitong krising at saka habagat dito sa iyong resort. Napaka-worst talaga yung nangyayari. Sira-sira lahat. Hindi na kami makapagtanggap ng guests dahil dyan. Ano ba ito dati? May mga cottage daw dati dito? Itong kinatatayuan natin, ma'am, may mga cottages dito tapos may mga nyug. Kasi yung lugar na yan, puro buhangin, puro puno po yan. Dahil sa naubos yung buhangin, nawala po siya lahat. Nilagyan na lang namin ng breakwater. Mabuti hindi inabot tong main building. Muntikan na yan, ma'am. Kung hindi namin inagapan ito po, nawala na yan lahat. Ang nagpalalaraw ng pagkasira ng kanilang resort, ang sand dredging sa Santo Tomas River. Ilang metro lang kasi ang layo nito mula sa dalampasigan. Ang ingay mula sa naglalakihang dredging vessels para bang mula sa malakas na motor o generator. Hinahalukay ang ilalim ng dagat para makuha ang buhangin habang ang tubig ibinabalik sa dagat mula sa gilid ng naglalakihang mga barko. Nitong Huwebes, naabutan ng aming team ang dredging vessel na ito na kasalukuyang may operations. Nagsi-start sila ng madaling araw, 5 o'clock, nag-start siya ng dredging. Around 9 o'clock, 10 o'clock, aalis na sila. Nagde-dredge naman hanggang sila ngayon, sa ilog? Everyday yun, ma'am. Pumupunta sila sa ilog? Pupunta sila dun sa ilog. Okay. Lumalalim ng lumalalim, ma'am. Tapos dito, nag-erosion hanggang sa... Napapansin niyo po yung mga puno, ang lalaki mga puno yan, ma'am. Hindi yan basta-basta ng alon lang kung walang erosion na nangyayari. Taong 2019, nagbigay raw ng permit ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources sa mga operator na nagpahintulot sa dredging activities sa 3 mga pangunahing ilog sa Zambales. Ang Bukaw River sa bayan ng Botolan, Maloma River sa bayan ng San Felipe at ang Santo Tomas River na dumadaloy naman sa mga bayan ng San Felipe, San Marcelino at San Narciso. Alinsunod ito sa Administrative Order No. 13, Series of 2019. Layon daw nito na maprotektahan ang kanilang mga ilog at mapigilan ang pagbaha. Yung mga ilog natin dyan sa Zambales is declared talaga as heavy silted. Importante na maganda yung distribution ng sediments natin sa river or sa dagat kasi mas nai-improve nito yung water flow. Pwedeng mabawasan yung mga pagbabaha sa community. Taong 2021 nung simulan ang dredging activity sa Botolan. Grabe pollution itong ginagawa nyo.
Mula noon, napansin na raw ng mga residente ang nagiging epekto nito sa kanilang lugar. So mula dito, makikita mo yung extent ng nasirang coastal road. Sira na rin pala yun yan, no? Ng lupa. Malayo po sa dagat dati to. Tingnan niyo po kayo nangyari, oh. Totoo ba na nagkakabaha dito dahil silted yung mga ilog? Ma'am, normal magkakabaha pagdating ng bagat at saka typhoon. After nun, wala naman. Wala namang baha na nangyayari. Ang sa kanila, ang sinasabi nilang baha, prevention na if in case masira yung dike nila, magkakaroon ng baha. Hindi ba pwedeng tibayan nila yung flood control nila para hindi sila bahain? Hindi yung kami dito na walang problema, dapat binigyan muna nila kami ng protection bago nila gawin yung project nila. Bagay na sinigundahan ng Zambales Ecological Network, grupo na nais mapanatili ang balanse ng kalikasan habang isinusulong ang kaunlaran at kabuhayan ng mga komunidad. Ang Zambales ay never napunta sa listahan ng mga calamity areas as a result of flooding. Never. Because meron nga kaming drainage area na pagkalaki-laki na West Philippine Sea. So lahat ng ilog namin, mga streams, lahat ng tubig papunta dito sa dagat. Nagkakabaha because dinadike nila yung ilog, yung mga excess water sa farms. Ang mangyayari lang, ito yung ilog, papapalag silang ganyan. And then, May natural drain. Yeah. But ang taas ng mga dike, ng mga levee na ginawa nila, so paano magbabagsak yung tubig galing dito? So parang hindi flood control yung nangyari? Flood causing, ganun ba? Flood causing. So now, natatrap yung tubig. Malabong mangyari na magkaroon ng floods. Since na nagkaroon ng dredging, mas papalalim ang riverbed, tumataas yung capacity niya na mag-hold ng water. So if ever na magkaroon ng heavy rainfall, maraming tubig yung ma-hold ng river na na-dredge. Ang pagguho ng mga istruktura sa dalampasigan ng San Felipe, hindi raw dahil sa dredging. Sadyang hindi raw talaga maganda ang lupa sa lugar dahil resulta lang ito ng tinatawag na accretion. Ang accretion ay ang unti-unting pagdagdag ng lupa o bato sa isang lugar. Sa Zambales, ang accretion resulta ng pagsabog ng Bulkang Pinatubo taong 1991. There are studies po ng MGB that meron ng erosion before dredging. Itong Santo Tomas River is an active lahar channel after the 1991 eruption. Prior to that, ito isang ordinaryong ilog. Because of that, yung ating shoreline, masyado maraming sediments, yan ay na-erode at napupunta dun sa River Delta. And our shoreline, umabante ng almost 1 kilometer. Around 4 billion cubic meters ang nakaumang sa Zambales. Pinaghatian ng Bukaw River, Maloma River at saka ng Santo Tomas River. And these are unclassified public lands, walang titulo. Unstable po yan kasi yan produkto ng rapid sedimentation. At ang mga gumuhong istruktura sa San Felipe, nakatayo raw sa mga lupaing na ipon lang doon. It's natural because ang shoreline yan, it's basically a dynamic area wherein you have dominant deposition throughout the year and then biglang mag-e-erosion kapag panahon na ng bagyo at saka ng habaga. Kasi sinasabi nila na hindi daw dapat napatayuan itong lugar na ito ng mga resort, ng mga bahay, kasi nga wala naman daw ito dati. Kumbaga, clean back lang daw ng dagat ulit yung lupa that was artificially created by the eruption of Mount Pinatubo. Anong sagot nyo doon? Alam pala nila na hazard dito, bakit pinopromote ng tourism dito? Actually, meron akong mabuhay tourism, since 2019, 2020, nung pandemic. Nagbigay sila, recognize kami ng tourism. Na itong lugar na to, pinopromote ng San Felipe, pinopromote ng provincial tourism, na itong lugar na to maganda. Kaya nga lahat kami na mga nag-invest dito, nagbigay sila ng permits, ma'am. Meron kaming binabayaran na amilyar, may tax deck kami. Ngayon, kung tatanungin nila sa legality ng property, tanungin po nila yung may-ari ng lupa na binilhan namin kung saan nila galing yung mga documents na yun. Hindi po kami. Kasi kami, nag-invest kami, bumili kami in good faith. Hindi po kami tumayo lang dito na nangagaw kami ng lupa na sinasabi ng gobyerno na sa kanila. Alam niyo po, yung sinasabi nilang pinayagan ay mapakarami pong peking papilyan. Ang sinasabi po nila, meron daw silang permit. Hindi po dapat talagang tinatayuan at
accretion po yun. Wala pong stable na po pwedeng pagtayuan doon. At saka hindi pa po na i-declare ng DNR yan na pwede nang ipamigay yung lote dahil po ang tawag nila dyan unclassified public land. Kaya nga po ngayon ay nagtayo ang ating gobernador ng Foreshore Management Council sa probinsya para po siya ngayong mag-cater, tingnan lahat ito. Ang setback is it's already a tourism area and it's giving us also economic benefits sa aming bayan. So as a mayor, you have to look for a win-win solution. You have employment, you have resort, but at the same time, you cannot sacrifice the safety of the residents. So what I do is, I keep on reminding every business permitting situation that the area is very vulnerable. In the meantime, ang laking lugi nito sa inyo, Eli. Hindi lang lugi, lubog pa kami sa utang. Paano yung mga tao nyo? Sila, umaasa lang din yung pamilya nila dito sa amin. Yung kita namin, kung kumikita kami, kumikita sila. Pag tapos nito, wala din silang trabaho. Dito naman sa Barangay Sindol, apektado na rin daw ng dredging ang pangingisda ng mga residente. Sina Myra at April, dekada-dekada na raw na umaasa sa biyaya ng dagat. 28 years na kami nakatira dito sa Sitio Tektek. Pangingisda ang unang kabuhayan namin noon, saka yung lagi ako pag nakahuli yung asawa ko, tinitinda po namin. Tapos pag yung may mga guest kami dito sa mga cottage namin na pinaparintahan, kahit maliliit lang, na kumikita naman kami. Pero dahil sa patuloy na dredging, nasira ang coastal road namin, nasira ang pangkabuhayan. Pati mga bangka, hindi na maibaba dahil malalaki yung mga bato na nakaharang sa kalsada. Ito po ang aming coastal road na nasira dahil sa dredging. Ayan po yung bahay namin sa harapan na. Tingnan niyo po itsura. Patigil mo na to. Hindi pwede itong ginagawa nila. Napasukan ng tubig yung bahay namin dahil sa sobrang lakas ng alon sa habagat. Pero noon hindi naman nangyayari yan. Pero mula nga nung nakuha yung mga buhangin sa harap namin, siyempre gagamutin niya yung sarili niya. Kukunin niya yung mga buhangin na nawala sa kanya. Kinukuha na niya dito sa taas. Nung nakaraan, andito mismo yung barko. Ang dredging natigil daw nito lang nakaraang taon. Pero ang epekto nito sa kanilang kabuhayan, ramdam pa rin hanggang ngayon. Maintenance po yung asawa ko sa resort, tapos po ako po caretaker. 2024 po nawalan na kami ng trabaho dahil naibenta na po ng may-ari yung resort dahil sa takot na malusaw din po yung lupa. Nagsimula po ang dredging is yung mga guests po is nagka-cancel na po sila ng book dahil po imbis po na peaceful sana yung pagpunta nila sa mga resort o mag-relax, hindi po sila nakakapag-relax kasi sa ingay ng barko, sa usok, tapos lumalalim po yung tubig. Laking pagtataka rin daw ni na Myra kung bakit hindi lang sa ilog may dredging, kundi pati na sa dagat sa West Philippine Sea mismo. Dagat na po ito. Hanggang dyan sila nangunguha ng buhangin. Yung po sabi nila na part ng shoreline ang ating dinedredge. Pagkaka po makita nyo yung ating shoreline, it's about 1 kilometer na po ang naging lapad. Yan po ang unclassified public land ang tawag po dyan. Mahaba po yan at napakaluwang na lugar ang puro accretion na yan. Makikita mo talaga yung buhangin na umiikot. May nilalabas din siyang mga tubig kasama mga buhangin. Sinubukan naming kunin ang panig ng Governor ng Zambales, Hermogenes Ebdane, ang pinaharap niya sa amin, Provincial Engineer. Ang ating pong kababayan, mga Sambaleño, kailangan po natin ay magtulong-tulong tayo, mag-coexist. Hindi po pwedeng ang mabuhay lamang ay yung nasa shoreline. Meron din po tayong mandon sa kapatagan ng mga kapatid, nandun po sa kabundukan, na apektado pa po ng ating pagputok ng pinatubo na hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang mga sakahan. Alam niyo po, walang problemang hindi na susolusyonan. Hindi po tayo puro reklamo. Tingnan natin kung ano yung problema at kung paano natin mariresolve.
Sa Zambales po ngayon, halos wala ng baha. Hindi tulad nung araw, nililinis po natin ang ating kailugan ng libre. Nagbabayad pa po sila ng revenue sa probinsya. Sinubukan din naming ma-interview ang mayor ng San Felipe, si Engineer Reinhard Jerezano, pero nasa abroad daw ito habang isinusulat ang aming report. Pero sa nauna niyang ibinigay na interview, ipinaliwanag niya na ang dredging ay para masolusyonan daw ang pagbaha. Binabaha na kami dito. If you will go to the upstream side, 20-30 meters higher yung riverbed than the land side. So, you see, lahat ng tubig sa bundok, bago dadaan mo na rito. There are structures na talagang even before pa akong mag-mayor. So, they're already there. And I keep on reminding these occupants na they are always at risk. Na kasi yung dagat umuusad eh. Akala ng iba, hindi babalik yung dagat. Yung iba, nagtatayo ng cottages and so on initially for temporary. I think instructed pa sila to leave the coastal area. Meron ng move together with, of course, with DNR and the Provincial Engineering Office to delineate talaga yung boundaries. Asan ba itong mga resort and let them understand yung nature ng coastal area. Anong gusto mong sabihin sa gobyerno, local man o national? May mga pera yung mga barko na dinadalhan nila ng buhangin. Sana kami, bago nila gawin, bigyan naman nila kami ng protection para magkakapaghanap buhay kami at saka makapagbigay din kami ng hanap buhay dito sa local. Stop dredging. Hindi lang po buong beachfront ang masisira, kundi po buong community. Wala na po kaming matitirahan. Kung pwede nga lang po sana ibalik ninyo ang buhangin na kinuha ninyo. Sa isa ring interview ni Mayor Jerezano sa Inquirer.net noong 2024, sinabi niya na ang buhangin mula sa San Felipe ay ginagamit sa isinasagawang reclamation projects sa Manila Bay. Nakuhanan ko kamakailan mula sa eroplano ang kasalukuyang reclamation project sa Manila Bay at ang napakaraming mga barko na nagtatambak ng buhangin. Gatuldok lang ang mga ito mula sa ere, pero sa malapitan o mula sa dalampasigan, mga higanteng barko pala na siyang naghahakot ng buhangin mula sa mga ilog at kahit sa karagatan. Ayon sa mga residente, madalas daw makita ang sand dredging ships, hindi lang dito sa San Felipe, kundi sa ibang mga lugar o sa karagatan ng Zambales at pati nga raw sa ibang mga probinsya. May mga haka-haka o espekulasyon noon na ang buhanging ipinantambak ng China sa mga inukupan nitong EEZ o Exclusive Economic Zones at teritoryo ng Pilipinas ay nanggaling din di umano sa karagatan ng Pilipinas mismo, bagamat wala itong kumpirmasyon. As far as we know, these dredging ships are owned by and operated by the China Harbor Engineering Corporation. Chinese company, mainland China? Yeah. So lahat ito Chinese dredging vessels? Yes. Would you know if this were the same dredging ships na gumawa rin ng artificial islands sa West Philippine Sea? There were a lot of stories ng mga nakasakay ng mga barko na yun na Pilipino, na sabi nila nagdadala sila ng buhangin doon sa mga disputed islands natin. Pero yun pa lang yung alam namin, naririnig namin ng mga ebidensya. And meron kaming software app that we're using to monitor the dredging vessels. Sometimes we see dredging vessels na Chinese, tapos hindi siya pumupunta sa Manila Bay. Papunta siya ng north. Tapos lumagpas na rin siya ng Bukaw River, yung isa pang dinidredging dito. Lumagpas na rin siya ng Pangasinan, ng Ilocos. Sabi ko, saan pa pupunta to? Napagkatapos niyang maghukay ng buhangin dito sa aming ilog, saan siya pupunta? Batay sa aming pagsasaliksik nung nagsagawa ang Hong Kong ng reclamation para sa kanilang airport, isa ang Pilipinas sa mga kinuhanan o binilhan nito ng buhangin. Sa parehong taon, inalmahan ni nooy Senator Ralph Recto ang posibilidad na Pilipinas nga ang pinagkukunan ng buhangin para sa reclamation projects ng ibang mga bansa. So is it possible na itong mga dredging ships na rin na ito
would extract sand from Philippine seas and bring it elsewhere outside the Philippines kaya? I think merong sumasalisi na hindi permit holders dito sa dredging na pinapabayaan lang nila. And before the Manila Bay Reclamation na sinusuplayan nila, they were actually supplying sino governor. They were supplying Singapore. Inaamin nila yon. Nung bago ako dumating dito, nagbebenta na sila sa Singapore. Nalulugi sila kasi pababaan saka yung return na. So nagkataon naman na merong reclamation sa Metro Manila. We're very angry, first of all. We're really broken-hearted sa ginagawa ng pamahalaan sa atin, especially the local government. Mula nung nangyari to, wala silang pakialam dito. Instead na suportahan ng mga tao dito, sinisisi pa nga kami. Bakit kami nakikipag-away? Bakit sila nagtayo dito ng structures? Obligasyon nila na itigil ang dredging, obligasyon nila na tulungan ang mga tao dito. Because under the policy, sa DAO 13, 2019, may bond pa nga doon ng mga contractors. Dapat meron silang 20 million peso bond. Paano natin babayaran sina Eli dito sa nangyari sa kanila? 20 million, kasya ba yun sa buong San Felipe? Ang dredging nito ay napakalaki ng pakinabang sa mga Sambalenyo. Nagkakaroon pa ng revenue ang probinsya. Siguro po kung may nagre-reklamo man isa, dalawa, pero merong sariling interest. Wala po naman talagang legal na nasisira. Kasi po, nandoon sa lahat sa accretion. Ilan lang po naman yon. Kanya nga po lahat ng mga nag-ooperate na yan, merong ban. I-decide na lang ng interagency committee para po bigyan ng compensation. Ang mga may-ari is mga in-check. Kasi hindi maintindihan yung mga kwan nila eh. Letters na kwan dahil in-check ang pagkakagawa ng mga kwan nila, pangalan. May nakikita po kami, mga Chinese, mga kwan na bumababa pag araw ng Biyernes, Sabado. Sila po ang mga trabahante doon sa loob ng barko. Ito ang mga ng Chinese, kalat nila. Nagsaliksik ang aming team tungkol sa nabanggit na Chinese company, ang China Harbor Engineering Company o CHEC. Ayon sa kanilang page, isa silang major international engineering contractor na ang pangunahing serbisyo talaga, dredging at ang paggawa ng marine infrastructure projects at reclamation services. Kinumpirma ng Mayor ng San Felipe, ang CHEC ay subsidiary ng China Communications Construction Company o CCCC na nagsagawa raw ng dredging sa kanilang lugar at ang nakuha nilang buhangin ang siyang ginagamit di umano sa reclamation project sa Manila Bay. Yung flood control na sinasabi nila, it's just now an excuse para kumuha ng sand reclamation para sa Pasay Harbor na ongoing project ngayon. And there are 21 reclamation projects in Manila Bay. So, anong gusto nilang gawin? Hukayin kaming lahat dito sa Zambales. Actually, this is not an artificial accretion. This is natural accretion. Nagawa talaga ni Mount Pinatubo. Bumabagsak lang ng bumabagsak yung buhangin niya. Pag nakita niyo yung ilog, di ba? May tubig ngayon, gumaganyan lang siya. Ganyan lang ang flow niya. Pero pinakialaman nila, binutas nila yan. Eh di, kumukuha siya ngayon ng buhangin dito. Ang buhangin pong na-extract dito ay dinadala po doon sa Pasay Reclamation and then doon po sa airport ng Bulacan. Maganda nga po at kahit paano nagkaroon ng mga reclamation na ganyan. Kami yung bumubuhay ng ekonomiya dito sa Zambales. Sina Eli, yung mga resort owners dito nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Dahil wala namang kaming mga factories dito. Wala kaming industries. Puro farms na to and tourism. Yun ang pinagkakakitaan dito sa probinsya. Kung tutuusin, tila walang hanggan ang buhanginan ng Pilipinas. Lalo't napakalawak ng ating karagatan. Pero para saan ba ang yamang ito kung ang paghakot naman ng buhangin para sa mga dambuhalang proyekto kung saan man ay magdudulot naman ng pahirap at pasakit sa mga maliliit. Patigil mo na to! Hindi pwede itong ginagawa nila.
dating tricycle driver na nagbebenta noon ng patingi-tinging gasolina, ngayon may-ari na ng 19 na gasolinahan. Sana all! Kaya pabiling mo sa... Ang mga namamasadang gipit dito raw kumakapit sa mga ibinibentang tingi-tinging gasolina. Usong-uso, lalo na sa mga probinsya. Teka lang, boss. Teka lang. Pero dahil bawal talaga ito, ang tricycle driver na si Alex na nagbebenta nito noon, nahuli. Hinahabol ako ng mga may-ari ng gasolinahan dahil kulurom ako eh. Nagagalit yung mga legit na may gasolinahan. Ako'y pinahuli. Tinigil ko. Kumayod, nagtiyaga at kinalaunan, aba, nakapagpatayo pa ng sarili niyang gasolinahan. At hindi lang isa ha, hindi lang dalawa, kundi 17 mga gasolinahan. Hindi lahat ng nasa ibaba habang buhay na magiging mahirap. Basta't magsisikap. Ang kwentong ito, ang patotoo at magbibigay po sana sa inyo ng full tank na inspirasyon. Dito sa bayan ng Buena Vista sa Marinduque, lumaki sa simpleng buhay si Alex. Ako po ang bunso sa 10 mga kapatid. Nung lumalaki pa ako, siyempre napakahirap ng buhay. Talagang kailangan mong dumiskarte para makakain ka ng maayos. Sa murang edad, natuto si Alex na magbanat ng buto sa bukid. Nag-uuling kami ng kahoy, saka tumutulong ako sa tatay ko sa pagkupras. Nagkakaroon din kami ng mga linang, nagtatulok ng palay, at nag-aalaga din ng hayop. Sa kabila ng hirap, iginapang niya raw na makatapos siya ng high school. Mula doon sa bundok, naglalakad kami ng halos 6 na kilometro papunta sa school. Then magat hapon yon. Pero dahil sadyang kapos, hindi na nakatuntong pa si Alex ng kolehiyo. Kaya sa edad na 19, lumuwas siya pa Maynila para magtrabaho. Sari-saring trabaho ang pinasok ko doon at napa-extrada ko sa construction at sumasama kung saan sa mga kaibigan. Sa Maynila, nag-cruise ang landas ni Alex at ng dati niyang kaklasing si Ederlyn. Nagkamabutihan sila hanggang taong 1994, umuwi sila ng Marinduque para bumuo ng sariling pamilya. Nung inanak yung anak kong panganay, ako yung may kaunting naipon. Nakabili ako ng isang tricycle na ipapamasada ko eh. Minsan inaabot ako ng gabi dyan sa pamamasada. Minsan napaplatan pa ako ng gulong doon sa mga lugar na walang kabahayan. Naging kasama ko po sa biyahe yang mayan. Mabait kasama. Ang tricycle din daw ang nagsilbi nilang family service. Sinusundo-sundo ko sila sa school, ng tricycle na yun. Siksikan kami hanggang doon sa likod. Pag umuulan, nababasa. Naalala ko, nasa unahan lang ako, tapos si kuya nasa likod ni papa, tapos si mama, tapos yung mga kapatid po niya siksikan na doon sa loob. Para may pantustos sa 4 niyang mga anak kung ano-anong sideline raw ang pinasok ni Alex. Sa umaga po, mamamasada po siya. Tapos after po, nun mamimili na po si Papa ng bakal bote po. Tapos sa sobrang pagod nga po na ni Papa, pagdating na lang po niya sa bahay, kahit sobrang dumi po ng damit niya, natutulog na lang po siya ng ganon. Mula sa pangangalakal, si Alex nakapag-ipon hanggang sa nagbenta na nga siya ng tingi-tinging gasolina. Kasi nung panahon na yon, maliit pang gasolinahan dito sa Marinduque at karamihan ay mga takal-taka lang. Pitin mo to. Pero ang negosyo niyang ito, na-despalinghado. Hinahabol ako ng mga may-ari ng gasolinahan dahil kulurom ako eh. Nagagalit yung mga legit na may gasolinahan. Ako'y pinahuli. Tinigil ko. Pag natutulog yung mga anak ko, tinitingnan ko. Yun ang para po sa mga anak ko nung panahon na yon na sila ay makalasap din ang gaya na nalalasap na ibang kabataan. Tumatak po sa isip ni Papa na kapag naging successful po siya sa buhay, bibili siya talaga ng sasakyan para sa amin. Kahit ako gising ay ako nangarap at baka sakali makachimpo eh. Ang tricycle ni Alex kalaunan nasira pero hindi raw ang kanyang loob hanggang sa muli siyang sumugal sa isa pang negosyo. Nakikita ko yung may mga gasolinan, maayos ang buhay eh. Naangat talaga sila. Kaya kahit gano'n man, suntok sa buwan at wala akong puhunan, pinagsikapan kong pumunta muna sa baba. Si Alex, ipinakilala raw ng isang kaibigan sa kakilala nitong negosyante na siyang nagpautang sa kanya. Siguro nakita niya yung aking sinseridad sa paghanap buhay. Pero ang kanyang sinimulang gasolinahan, hindi raw agad nagtagumpay. Naloko ako noong mga panahon na yon.
kasi may tauhan akong hindi mapagkatiwalaan. Nalugi ako, nagkautang pa ako ng 3.7 million sa Lucena noon. Para mabawi, si Alex nagbenta ng mga naipundar niyang gamit. Meron akong lumang sasakyan noon, naibenta ko ng 100,000 na i-cover ko ron sa nawawala sa akin. Hanggang muli niyang itinayo ang naluging gasolinahan. Malakas ang loob ko, sabi ko, bahala ng Diyos dito siguro. Naging maayos na yung tao ko, natututukan ko na. At sa pagkakataong yon, lumago na ito hanggang nadagdagan pa ang dating hinuli dahil nagbenta ng tingi-tinging gasolina. Meron na ngayong 17 mga gasolinahan sa Marinduque. Nandito tayo sa main branch ng aking gas station. Maluwag yung lugar. May pinagagawa kaming dalawa at marami pang on the way na pinagagawa. Kung dati namamasada at nagsisiksikan silang mag-anak sa iisang tricycle, ngayon, meron na silang mga naipundar na sasakyan. Sumaman ako sa ulan at arawan. Kaya sabi ko, kailangan naman ako yung makadima ng ginhawa. Nakabili na rin siya ng farm. At nakapagpatayo ng magarang bahay para sa kanyang mga anak. Diyan ako nagigipit sa pera. Nabibili ko yung gusto ko, kung saan-saan ako nakakapunta. Kamakailan lang, si Alex muling binisita ang dati nilang tirahan. Dito nakatira yung kubo namin. Mga 7 taong kami na nakatira dito hanggang 8 taon. Kinamusta niya rin ang mga dati niyang kasamahang tricycle driver. Hoy! Magandang umaga. Ang aking original na kasama nung araw. Ito, mga kasama ko nung araw yan. At bilang pasasalamat at balato na rin ni Alex, namigay siya ng libreng gasolina sa mga dati niyang katoda. Nagpapasalamat po ako kay Boss Alex at nabigyan po kami ng dagdag kita sa buhay. Thank you. Proud ako sa iyo dahil malayo na labot mo. Kasama ka pa rin naman sa pag-unlad. Nandito pa rin ako pag may kailangan. Marvin, salamat! Namahagi rin siya ng libreng bigas. Papasalamat po kami rin ng bigas. Kasama rin po namin yan sa pag-tricycle. Simula pa nung una, kahit nung wala pa tayo, sobrang proud pa ako. Sana po magkaroon pa kayo ng mahaba pang buhay. And mahal na mahal namin kayo, yun lang. Mahal na mahal namin kayo ni Mama. Ang mensahe ko lang sa kanila, una ay huwag makalimot sa Diyos. Pangalawa ay pagkakaisa at huwag mag-iwalay. Maraming salamat sa aking mga magulang na nagbigay sa akin ng magandang payo at pagpapalaki. Dahil kung wala sila, hindi ko rin mararating ito. Yung payo nila na maging mabuting tao, mapagmahal sa kapwa at sa lahat. Sabi ko nga, kung naabutan ko sila, kundi kung ano yung meron ako, meron din sila. Maraming salamat sa kanila. Hindi lang gasolina ang laman ng tangke, kundi determinasyong magtagumpay para sa pamilya. Dahil sa biyahe ng buhay, hindi laging mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mas importante kung paano ka nagpursige at kung paano mo nilagyan ng direksyon ang iyong mga pangarap. Sa Samar, may kuweba kung saan may makipot na daan patungo sa kabilang isla. Sa bayan ng Daram, sa Samar, may maliit na isla na umaakit sa mga turista. Ang mga rock formation kasi na makikita rito, maihahalin tulad daw sa Coron at El Nido. Kaya binansagan ito, Little Palawan. Nakakaengkanto raw talaga ang ganda ng Kandiwata Rock Formation. Halos 3 kilometro ang layo nito mula sa isa pang isla, ang Daram Island. Para marating ito,
kinakailangan munang maglayag ng lagpas 5 minuto sakay ng bangka. Pero may kwento-kwento na hindi na raw kailangan pang tumawid ng dagat para lang marating ang isla ng Kandiwata. Sa barangay Mayabay raw kasi sa Daram Island, may isang kuweba na lagusan daw patungong Kandiwata. Simula doon sa may sinasabi ng kauburan hanggang Kandiwata, mahaba nun, parang mangyayari yun. Para patunayan yan, ang grupo ng cave explorer mula Calbayog na si Arnold, ito lang entrance guys, patungo sa akin. lakas loob na sinuyod ang kuweba. Matuntun lang ang lagusan na di umano nagkokonekta sa dalawang magkalayong mga isla. Ikaw ang kakasya. Hanggang sa narating niya ang isang maliit na butas. Ito na yung nagko-connect ng Kandiwata. Diyan lang yung pababa nito pagdating doon, patak na siya. Mapapatunayan na kaya ang kwento-kwento na sa cave capital ng Pilipinas, may lagusang nagdurugtong sa dalawang mga isla na pinaghihiwalay ng malalim na karagatan? Taong 2021, nung naimbitahan si Arnold na magsagawa ng cave exploration sa Daram Island. Dito raw niya unang narinig ang tungkol sa misteryosong lagusan. Na-excite ako doon kasi kakaiba to. Ang nagsisilbi raw pinto, ang bukana ng kuwebang ito sa barangay Mayabay, na ang kabilang dulo raw di umano nakadugtong sa kuwebang ito sa Kandiwata Rock Formation. Ang distansya sa pagitan ng dalawa nasa halos 3 kilometro na napapagitnaan pa ng dagat. Napag-isip-isip ko rin na medyo malayo po yung kinaroroonan ng kuweba. Para sa akin, imposible siya. Nagdadalawang isip man, itinuloy pa rin ni Arnold ang expedition. Nung malapit na kami sa kuweba, medyo kinakabahan ako pero mas excited ako kasi gusto kong makita yung sinasabi nilang lagusan. Ang daan sa lagusan, pahirapan. Sir, exit din sir! Oray na. Gayunman, tunay raw na nakamamangha ang madadaanan ditong rock formations. Shark tip, stalactite formation here in Daram Samar Cave. Maya-maya pa, narating na nila ang kanilang sadya. Ang maliit na butas na ito, si Arnold ang unang pumasok. Ikaw ang kakasya. Ito na yung nagko-connect ng Kandiwata. Hindi pa man ako nakakalayo, parang nagsusupokit na ako. Hanggang sa... Hindi gaya. Hindi rin ako natuloy dahil mayroon siyang mga palatandaan na wala ng cave system na malalim sa kabila. Pati si Jason, kamag-anak mismo nung may-ari, bigo rin daw na mapasok noon ang butas. Sinubukan namin bumaba, hindi na kami tumuloy kasi delikado rin, baka umulan na malakas. Imposible talaga na may lagusan papunta ng Kandiwata. Pero pinabulaanan ito ng mga tiga-barangay Mayabay. Totoo raw ang lagusan at ang tangi lang daw nakakapasok rito, mga albularyo. Katunayan, ang ilan sa mga di umano nakalusot pa Kandiwata, nakasulat ang mga pangalan sa mga bato sa bukana ng kuweba. Aron makita sa mga tao nga sila nakasuod rin. Ang unang nakadaan daw sa lagusan na nagkokonekta sa dalawang mga isla, nagngangalang Aong. Kini ang unang nga nakasuod rin. Sukad pa sa kabata ko. At dahil wala pang opisyal na pangalan ng kuweba, sa kanya muna isinunod ang pangalan nito, Aong Cave. Isa pa sa sinasabing nakalusot na raw sa kuweba, ang bayaw ni Lola Consor na nagngangalang Pablo Pait. Kami tidak naagi ng umuang dako. Siya na po siya. Musod. At kung hindi pa rin daw kayo naniniwala, baka raw magbago ang isip nyo dahil si Pablo Pait na isa sa mga di umano matagumpay na nakalusot sa lagusan pa Kandiwata, buhay na buhay pa! Susunod, ano ang mga ilalahad ni Pablo Pait tungkol sa mahiwagang lagusan? Nailang mga ako
Wailain nga, nakaanti ko diya pagtanaw, kura. Sasang-ayunan kaya siya ng mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office at ng Bureau of Fire Protection ng Darang. Posible, may wish siya papuntang Kandiwata. Sige, banat. Sige, nakatisar. Ila. Sige, bira. Ano ang mga sikretong nagkukubli sa mahiwagang kuweba sa Darang? Sabay-sabay na nating pasukin ang lagusan sa aming pagbabalik. Anong nasa loob? Maluwag na siya. Sa Daram, Samar, may kwentong bayan na ang kuwebang ito sa Barangay Mayabay na tinatawag na Aong Cave. May 3 kilometrong haba raw ng lagusan na kumukonekta patungo sa kabilang isla kung saan makikita ang Kandiwata Rock Formation. Ang mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office at ang Bureau of Fire Protection ng Darang nagsagawa ng cave assessment sa Aong Cave. Narating ng grupo sa loob ang maliit na butas na pinasok noon ni Arnold. Sinuyod nila ito. Sige, banat. Sige, nakatisar. Ila. Sige, bira. Anong nasa loob? Maluwag na siya. Maluwag na? Tapos, bababa na naman. Hindi na kaya. Boy, bawal talaga. Hindi tayo equipped. Masyado talagang masukal yung cave, hindi kayang pasukin. Yung nakuha naming distance from entrance ng Aong Cave hanggang doon sa ikalawang entrance ng isang cave ay aabot lang ng 300 meters. Sunod nilang pinuntahan ng kuweba naman sa Kandiwata na siya raw kabilang dulo ng Aong. May butas dyan. Papasok. Dito yung sinasabi na kuan. Tagusan ng kuan papunta sa Kanaong. Pero katulad sa Aong, napaka-peligroso rin daw na suyurin pa ang pusod ng kuweba. Trinay namin, lapitan, kaso nga lang masyadong umaalon na. So hindi na namin pinagpatuloy. Masyado pa siyang peligroso pag hindi talaga ma-assess ng DNR. Ang tanging makapagpapatotoo na lang daw sa mga kwento-kwento ang di umano albularyong nakatawid daw mula sa Aong Cave, si Pablo Pait. Kilala niya si Pablo Pait. Nakaharap ng aming team ang matanda na ngayon 78 anyos na. Ito ang tatay ko. Hello, Ta! Kwento ni Tatay Pablo, labas-masok raw talaga siya noon sa mga kuweba ng Aong at Kandiwata. Nailang mga ako. Wailain nga, nakaanti ko diya pagtanaw, kura. Doon daw kasi siya nakapanghuhuli ng mga ibong balin sa sayaw at mga ugat para sa panggagamot. Ngita man may mga kahoy nga, nakita na mo ng kuan lang mga naghanba kayo langgam. Kuyaw na diya magpatak arab ang tao ko sulod. Dagan mga hayop sa dagat. Ang kuweba kasi ay tinituring na tagpuan ng Diyos at ang tao. Kaya ang ginagawa ng mga albularyo or yung mga tao na papasok itong sa tinatawag na kaharian ng spiritual, gumagawa sila ng paglilinis sa sarili nila. Pero si Pablo may isiniwalat. Dili tino ng ilang istorya nga diretso sa Kandiwata. Ako muragwa pa ko ka tanaw gyud kuan gikan sa Kandiwata. Ngadto sa Anya, hindi raw totoo ang mga kwento-kwento na may lagusan sa Aong Cave patungong Kandiwata. Kay kining langob murag delikado mo gyud ni. Gawas na lang ko. Imposible talagang merong lagusan from Aong Cave to Kandiwata. Undiscovered pa itong cave na to. So, hindi pa to nasali sa list ng DNR for inventory and for assessment. Punta muna kami ng Barangay Mayabay, makipag-coordinate kami sa mga barangay official doon na ipagbawal muna pasukin yung kuweba kasi napakadelikado lalo na't wala pa tayong mga kagamitan sa pagpasok sa cave. Nabigyan man ng linaw ang maalamat na lagusan sa Darang. Ito na yung nag-connect ng Kandiwata. Hanggat hindi tuluyang nasusuyod ang bawat sulok ng kuweba, ang mga sikreto't misteryo nito patuloy na magkukubli sa dilim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.